Sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakikita man o wala, ganyan ang gawin ninyo. Hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang, sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang salita ng Diyos. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo,' at sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama.' Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Alam po natin na may mga prinsipyo o mga ideya tayong sinusundan, o di kaya ay para bang nagiging gabay ng ating buhay, o di kaya ay para bang pamantayan sa kung papaano tayo dapat kumilos bilang isang tao. Halimbawa, kapag sinasabi natin kung papaano dapat umasta ang isang magulang, alam natin na sasabihin natin, walang hinahangad ang isang magulang kundi ang kabutihan para sa kanyang anak. Para bang pag sinabi natin yon, automatic yon. Kapag nag-usap-usap ang mga magulang,
At yun ang sinabi nila, alam nila yung karanasan na yun. Ang hahangarin ko lang para sa aking mga anak ay kanilang kabutihan. Pero kung titingnan natin yung salitang iyon, maganda. Pero alam din ba talaga ng mga magulang ang lahat ng makakabuti para sa kanilang anak? Ano ho ibig sabihin? May mga pagkakataon na gusto nating maghangad ng mabuti, maghangad ng maganda, at kapag ginagawa natin iyon, ipinipilit natin yung isang bagay base sa ating karanasan. Dahil ito yung nagawa ko, dahil ito yung karanasan ko, dapat ito yung susundin ninyo. Dapat ito yung maging tatahakin ninyo. Dapat ito yung pipiliin ninyo. Dapat ito yung magiging desisyon nyo. Kasi naranasan ko yan eh. Natitiyak ko ito magiging maganda, ito magiging mabuti. Maganda yung hangarin, maganda yung ninanais, pero yung pamamaraan, baka kailangang pag-isipan. Yan ang malaking tukso para sa atin. Hindi lang para sa mga magulang, kundi sa bawat sitwasyon natin sa buhay. Na para bang ang nais natin ay maganda, ang gusto natin ay maging maayos ang lahat ng bagay, pero yung sitwasyon natin o di kaya ay yung kamalayan natin ay yun lang ipinipilit natin para sa iba. Na para bang sinasabi natin, eto, tiyak ako rito, ito na yung mangyayari. Tiyak ako ito ang kalalabasan kasi naranasan ko na. Hindi natin hinuhusgahan ang karanasan ng bawat isa. Pero, sana, wag din tayong maging mapanghusga sa karanasan ng ating kapwa. Hindi natin pwedeng sabihin na, ito ang karanasan ko, at nakatitiyak ko magiging mabuti ito, at ito'y aakma din para sa iyo. Bakit? Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Magandang mga halimbawa ng payo yung narinig natin sa ating unang pagbasa. Subalit, hindi rin natin dapat isaalang-alang na makita yung larawan ng ating mga kapwa. Gaya nga ho ng halimbawa ko, hindi natin pwedeng ipilit yung isang bagay na base lamang sa karanasan natin at hindi natin isinasaalang-alang kung anong karanasan ng mga tao, ang karanasan ng ating kapwa sa panahon na ito. Bakit? Dahil maaaring epektibo yon nung tayo'y maliit, nung tayo'y bata, at yun ang karanasan natin. Pero hindi natin pwedeng sabihin na yung mga karanasan natin noon ang siyang dapat din na maranasan ng bawat isa ngayon. Nagbabago ang panahon, nagbabago ang sitwasyon, pero ang salita ng Diyos parehas lang. Pero kapag natanggap natin ang salita ng Diyos base sa sitwasyon natin ngayon, gagabayan din tayo nito papalapit sa Diyos. Maaaring hindi nagbabago ang salita ng Diyos, maaaring nagbabago ang ating sitwasyon, maaaring nagbabago yung ating panahon, pero yung mga salita ng pagmamahal, yung mga salita ng unawa, yung mga salita ng kabutihang loob, kagandahang asal, hindi nagbabago. Dahil ang mukha ng Diyos, hindi rin nagbabago. Matuto lang din tayo kung papaano tayo makikitungo. Matuto lang din tayo na yung karanasan natin ay iba rin sa karanasan ng ating kapwa. Matuto din tayo na yung mga karanasan ng nakaraan ay hindi lahat epektibo sa karanasan ngayon. Matuto tayong makinig, matuto tayong umunawa, upang sa gayon, makita rin natin kung papaano maging buhay ang salita ng Diyos, hindi lang sa panahon natin noon, kundi magpasa hanggang ngayon. Narinig natin ang salita ng Diyos, bahala na po tayong kumilos.